Alright. Thank you, Pastor Marvin. Nag-isang leader bigla. Magandang umaga po sa bawat isa. We praise and thank God that we are all here upang sama-sama po nating simulan ang linggo na ito na tayo po ay nagpupuri sa atin pong Panginoon. So, kamusta po ang bawat isa? Ayan, happy anniversary sa atin pong iglesia po, 34 years of God's faithfulness. At ito po yung simula ng atin pong month-long anniversary celebration na ginagawa po natin taon-taon. So sa atin pong pasimula ng pag-aaral, allow me to read once again yung pong bahagi ng passage na ating pag-aaralan coming from Galatians chapter 5, verses, let me read 13 to 18. For brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that ye cannot do the things that ye would. But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, maraming salamat po sa isa namang pagkakataon at kalayaan na meron po kami sa lugar na ito ng Antipolo upang patuloy na mapag-aralan ng sama-sama ang iyong buhay na salita at mahayag po sa amin ang iyong malinaw na kalooban. Nawa po ay patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan at ang Banal na Espiritu ang magbibigay ng pag-unawa sa bawat isa po sa amin sa pag-aaral po na ito. Gabayin mo po ang iyong lingkod at ang iyong mga anak sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Walk by the Spirit. So ito po yung ating theme for this year, 2026. But allow me briefly to look back sa mga naging theme po natin nung mga nakalipas na panahon, starting from 2023, yung ating pong 31st anniversary, 31st year theme, which is pass it on. So naalala po natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Dito po natin nakita yung necessity na tayo po ay mag-stand up together and to pass on the baton of the gospel at yung puso po na sama-sama nating paglingkuran patuloy ang atin pong Panginoong Jesus. At as I look back sa mga panahon na yon, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil marami po talaga nung time na yon yung nag-step up at patuloy po tayong sa biyaya ng Panginoon ay nagpatuloy. In 2024, our 32nd year theme was plunging deeper into the Word of God from 2 Timothy chapter 2 verse 15. Because our desire is for us to grow and engage deeper sa pagkakilala natin kung sino ang Diyos at sa pag-apply ng kanyang malinaw na kalooban sa atin sa pamamagitan ng kanyang buhay na salita. And in the year 2025, ang ating pong 33rd year anniversary theme was Standing Firm on the Solid Rock. So katatanggal lang po ng tarpaulin kahapon from 1 Peter chapter 2 verse 6, sapagkat ang ating pong panalangin ay tayo ay magiging isang iglesia na tunay na strongly and solely founded sa atin pong Panginoong Hesukristo. And I hope last year, yung mga preachings, mga nagawa natin, activities, ay nag-guide tayo para mas maging rooted and built up tayo sa ating pong knowledge kung sino ang atin pong Panginoong Hesukristo. Now comes 2026, ang ating pong 34th year theme is Walk by the Spirit, coming from Galatians chapter 5 verse 16. Sapagkat nananalangin po tayo na sa taong ito ay patuloy na mangusap, tayo ay mapuspos at magpasakop po sa banal na spirito. We want to be a church that is spirit-filled. And as I always say, ayaw po nating makagawa ng bagay na hindi guided ng Holy Spirit. Dahil kung magkagayon po, magiging chaos po yung kahihinat na nito kapag gumawa tayo ng bagay na sa pamamagitan lamang po ng sarili nating desisyon sa kabuuan bilang isang iglesia. So this morning, let us explore together the beauty of this command given here, yung exhortation na binigay ni Paul sa mga Galatian believers. And tingnan po natin what we can learn from them on how we can walk in the Spirit and walk by the Spirit. So kung atin pong mapapansin mga kapatid,
walk in the Spirit and walk by the Spirit are used interchangeably dito po sa Galatians chapter 5:16 at sa Galatians 5:25. Meron pa nga binanggit na being led by the Spirit po, no? Ito ay para i-describe yung pong atin pong pang-araw-araw na pamumuhay na dapat po tayo ay pinamumunuan, pinangungunahan ng banal na Espiritu at hindi po ng ating mga flesh or yung ating pong makasalanang buhay. Ano po ba ang difference po nila? While both refer to the Spirit-led living sa bawat isa po sa atin, the word in suggests the environment or sphere ng buhay kung saan kinakailangan po tayo ay lumakad. While yung pong salitang by, it emphasizes the means or yung power. Sino po ba yung source? By whose power we can ultimately accomplish ito pong bagay na ito. Walk in the Spirit refers to living within the realm of the Spirit, maintaining a general moment-by-moment dependence sa atin pong Panginoon, and being under His control. So it is walking in the atmosphere of the new creation. Bilang bagong nilikha ng Panginoon, okay, binuhay tayong muli ng banal na Espiritu, tayo po ay inaasahan na lalakad sa gabay at kalooban din po ng banal na Espiritu. Walk by the Spirit emphasizes relying on the power of the Spirit para po tayo ay mag-produce ng mga bunga ng banal na Espiritu, no? And para din po ma-overcome natin ang gawa ng atin pong mga laman. It means taking the Spirit as our rule, guideline, or operating principle ng atin pong buhay. Sapagkat, mga kapatid, no, naniniwala po tayo na hindi po natin kaya the Christian life. Ito yung palaging binabanggit ni Pastor Nantes, no, sa mga Bible studies. Ang Christian life po ay imposible kung magdidepende lamang tayo sa atin pong mga sarili. Tama po? Na-observe po ba natin ito? Tuwing nakabase na lang tayo sa sarili nating kakayanan, unconsciously, nagiging gano'n na pala tayo, lagi lang tayong bumabagsak. So we really need the guidance, the power, the enabling power ng banal na Espiritu para po mapagtagumpayan natin ang buhay bilang isang mananampalataya at lahat ng mga battles na meron po tayo. So tingnan po natin dito, tatlong bagay yung aking ibabahagi. Ang first letter C is the command. So ano po yung utos dito? Sabi niya, "This I say then, walk in the Spirit." Now, sino po ba ang Spirit na tinutukoy dito? The Spirit here is the second person of the Trinity. So tayo po ay naniniwala na meron lamang iisang Diyos. Pero yung iisang Diyos po na yun na pinaniniwalaan natin ay mayroong tatlong persona. So in verse 25, Paul said that this is the Holy Spirit, okay? Paul said that the Holy Spirit is the instrumental. Siya po yung instrumental to make us spiritually alive. So siya po yung bumuhay sa bawat isa sa atin. So kung bakit man po tayo spiritually alive ngayon, ito po ay sa pamamagitan lamang ng gawa ng banal na Espiritu. Same thing yung sinasabi po sa John chapter 6, verse 33, na sino daw po yung nagku-quicken ng spirit natin? Walang iba kundi ang banal na Espiritu. In Titus chapter 3, verse 5, sino daw po yung naghuhugas sa ating mga kasalanan? Sino daw yung nag-regenerate sa atin? Sino daw po yung nag-renew sa bawat isa sa atin? Wala rin pong iba kundi ang banal na Espiritu. And in Romans 8:10, it is the Holy Spirit who applies Christ's righteousness in us. Okay, so yung katuwiran ni Kristo, ibinigay niya po sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu sa atin pong mga buhay. So again, in Galatians chapter 6, verse 25, Paul's argument goes like this. Parang sinasabi po niya na since we are made alive by the Spirit, kung totoong ang banal na Espiritu yung bumuhay na po sa atin, if we are spiritually alive, if perhaps it is natural or expected that we will also keep walking in the Spirit. So kung talagang ang banal na Espiritu na po yung bumuhay sa bawat isa sa atin, and that is our prayer this morning, na walang maiiwan po sa atin. Lahat po sa atin dito individually and as one church, nawa tayo po ay binuhay ng muli ng banal na Espiritu. At tayo po ay tinatawag na lumakad ayon sa kalooban ng banal na Espiritu. To walk in the Spirit means to walk, sabi nga po natin kanina, in the sphere of the Spirit. Unang-una, ang ibig sabihin po nito is to let the Holy Spirit live in you.
So hayaan natin na ang banal na Espiritu yung hindi lamang tayo inindwell. Maipakita talaga na ang banal na Espiritu yung nagkukontrol sa bawat isa po sa atin. Secondly, it is to be open and sensitive to the influence of the Holy Spirit. Kumusta po mga kapatid? Kapag tayo po ba ay gumagawa ng desisyon, talaga bang pinagpipray natin ng husto para yung guidance ng Holy Spirit ay sigurado tayo na itong decision ko na to, alam ko mag-glorify ko si Lord? O baka pag nagde-decide po tayo ay kung ano lang yung gusto natin, ano lang yung maganda sa paningin natin, or ano lang yung pakiramdam natin noong mga panahon na iyon. So, when we say we live in the Spirit, we will be open sa Kanya pong influence sa atin pong buhay. Dahil tandaan po natin mga kapatid, the Holy Spirit is not a force. Hindi lamang po siya isang klase ng lakas or force. He is a person. He speaks. Siya po ay nagkukonvict sa bawat isa po sa atin, especially kapag tayo po ay nakagawa ng kasalanan at lalong-lalo na kung tayo po ay namumuhay sa kasalanan. Kung totoo tayong anak ng Panginoong Diyos, mararamdaman mo yun eh. Kapag kahit ka namumuhay na sa kasalanan, may bigat palagi ikaw, araw-araw sa iyong puso. Kasi alam mo na hindi na yun yung kalooban ng Panginoon. So yun ang gawain ng banal na Espiritu. Siya yung nagli-lead sa atin, lalo na kapag may mga pagkakataon, nagiging wayward yung ating path ng Christian life, ibinabalik niya tayo sa tamang direksyon. Siya yung nagko-comfort sa bawat isa sa atin, no? Kapag tayo po ay nalulumbay or nanghihina tayo spiritually. Siya din po yung nagtuturo sa bawat isa sa atin. And as a person, the Holy Spirit is also being grieved kapag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan. The Holy Spirit is the one who sanctifies, naglilinis sa atin. Siya yung nag-i-empower sa atin para makapamuhay po tayo ayon sa kalooban ng Panginoon at ma-produce yung mga fruit of the Holy Spirit sa atin pong buhay. So, kumusta po? May mga fruit of the Holy Spirit po ba na this week ay wino-work out ninyo? Baka yung love, yung wino-workout ng Lord sa ating pong buhay. So lahat yan ay gawa ng banal na Espiritu sa atin. And the Holy Spirit even intercedes. Sabi po ng aklat ng Romans, no, sa mga pagkakataon na hindi natin alam paano mananalangin, siya yung tumutulong sa atin para ma-express natin sa Diyos yung mga bagay na nais po nating ilapit sa ating pong Panginoon. So, walking in the Spirit again is to be open and sensitive to the leading and guidance of the Holy Spirit. And thirdly, this means to pattern our life after the influence of the Holy Spirit. So, ibig sabihin po nito, i-align natin yung ating mga isip, yung ating mga pagnanais, yung ating mga kilos sa kalooban ng Panginoong Diyos rather than sa mga worldly desires na meron po sa mundong ito. By this, we are being transformed into Christ-likeness. Kapag lagi po natin ginagawa yun na ina-align natin sa Kanya yung lahat sa atin pong buhay. It involves daily yielding to the Holy Spirit's guidance, cultivating virtues like love and self-control, and actively resisting sinful behaviors. So lahat po pala yun, no, sa tulong at gabay lamang po ng banal na Espiritu. So kung titingnan pala po natin, kung meron man tayong kalayaan bilang mga mananampalataya, nabanggit din po dito yung Christian liberty sa aklat ng Galatians, no, binasa ko ulit yung buong book bago po ako mag-preach. So ito po ay nakakulong lamang. Kung meron man tayong Christian liberty, nakakulong lamang po ito sa boundary na inaalaw ng banal na Espiritu. So yun po yung tunay na kalayaan natin, yung freedom na meron tayo in Christ. And anything outside that boundary is no longer freedom but slavery. Minsan kasi ang kaisipan po ng mga tao, no, ako ay malaya, I can do anything that I want to do. Basta ito yung nararamdaman ko or pakiramdam ko, wala akong masasaktan na ibang tao, gagawin ko ito. Pero hindi po pala yun yung tunay na ibig sabihin ng kalayaan. Ang tunay na ibig sabihin ng kalayaan ay ang paglakad sa malinaw na kalooban ng banal na Espiritu. At the moment na lagpasan natin yon, i-bypass natin yung boundary ng righteousness, ng holiness, ng kalooban ng Holy Spirit, ang kapalit po nun ay slavery. Bumabalik tayo sa pagkakaalipin po, no? Sa pagpapaalipin sa kasalanan. So tayo po mga kapatid, do you allow consistently the Holy Spirit to live in you? Siguro paano ko ba masasabi na inaalaw ko yung banal na Espiritu? One is prayer.
kinukonsulta natin, kinakausap natin ang banal na Espiritu. Hinihingi natin sa Kanya yung guidance sa lahat ng atin pong mga ginagawa. Alam niyo po, kahit yung mararamdaman, pwede po nating ipag-pray yun. Kung lalo na yan ang kahinaan mo, yung emotion, pwede mong ipag-pray, Lord, tulungan niyo po ako. Alam ko na hindi ka nag-glorify sa nararamdaman ko sa taong ito right now. Tulungan mo po ako na ma-overcome to. Anything, we can consistently speak and pray to the Holy Spirit na i-guide tayo. Gaano po tayo ka-sensitive and open sa leading ng banal na Espiritu? Kapag may mga prompting po ba, do we submit or abide? O nire-reject natin yung panawagan po, yung still small voice ng Holy Spirit sa atin pong mga buhay? I remember one time, I think nasabi ko na rin po ito sa isa sa mga naging preachings ko, no? May prompting yung Holy Spirit na mag-share ng gospel sa aming kapitbahay doon sa Taktak. Pero nung time na yon, hindi ko alam anong pumasok sa isip ko, and that is my sin and accountability before the Lord. Hindi ko sinunod yung prompting. Kaya nung nagkaroon ulit ng another opportunity para mag-share ng gospel, sabi ko, Lord, patawad nung una, nireject ko yung prompting mo. But this time, use me. May bahagi ko po yung gospel sa amin pong kapitbahay. So sana ganun din po tayo, no? When there is a prompting of the Holy Spirit, and I believe, bilang anak ng Panginoong Diyos, lahat to ginagawa ng Holy Spirit sa ating mga buhay to prompt us to share the gospel. And this afternoon, we have another opportunity para magsama-sama tayo as one church. Ano man yung maging bahagi mo, ikaw man yung mag-share ng gospel or makikinig lang muna sa mag-share ng gospel. Kung ang prompting sa'yo ng Holy Spirit, magtawag ka ng mga tao sa labas, magkanaw ng kape, mag-usher sa mga pumapasok. Ano man yung bahagi, kung ano man yung prompting ng Holy Spirit sa ating ngayong umaga, sana po mamayang hapon, magsama-sama tayo na magpagamit po sa Panginoon. And lastly, ito po ba ay pattern na ng atin pong buhay? Or nagiging seasonal lang? Kung kailan lang feeling natin convenient sumunod. Pag yung bagay na sinasabi sa atin ng banal na Espiritu ay mabigat na or kinakailangan na may sacrifice sa ating part, wait lang po muna, Holy Spirit, parang hindi pa ako dyan para sa bagay na yan. So, seasonal lang po ba yung pattern na ito ng ating buhay? O ito ay talagang daily pattern ng ating pong buhay? Na minsan, kahit hindi mo gusto, pero alam mo na yun yung gusto ng Panginoon, handa mong kalimutan ng iyong sarili just to abide sa malino na ipinag-uutos niya sa bawat isa sa atin. Now, balikan po natin. Ano po ba yung context? Bakit po ba binanggit ni Paul itong napakahalagang command na ito sa mga Galatian believers? And ito po, napakaganda pag binalikan natin. Pag bumalik po tayo ng ilang mga verses pataas, makikita po natin yung mga rason kung bakit po sinabi ni Paul, walk in the Spirit. In verse 15, clearly, some Galatian believers are not walking in the Spirit. May problema po yung church ng Galatian. Sabi niya sa verse 15, but if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. Beloved, ang bigat ng dito, ng mga salita na binibitawan po ni Paul. Kasi yung issue ay hindi rin po mababaw. Gaano to katindi? Pansinin po natin yung mga imagery na ginamit ni Paul para i-describe yung sitwasyon na nagaganap. Imagine sa loob ng church. Sabi doon, they bite one another. Yung salitang bite po dito, ginagamit po yan sa mga, para i-describe yung mga wild animals na ginagamit yung kanilang ngipin para po, mangkagat ng ibang mga pwedeng hayop or pag nakita sila ng tao siguro, no? So it suggests sharp, cutting remarks, and insults. So imagine na sa loob ng church, kapwa mananampalataya, pero nagkakagatan. So we see, isa pa lang po yan. Ginamit din ni Paul yung salitang devour. So hindi lang kagat, no? Talagang ang gusto nila, devour. It means to gulp down or consume completely. And this implies a level of hostility that aims to swallow a brother or sister's reputation or standing. So hindi ka lang satisfy na meron kang ginagawang masama. Talagang gusto mo na, na mapukol. Sabi nila, mapukol? Hindi ko alam kung sa akin nahugot yung mga Tagalog kong salita. To put down, parang ganyan. Gusto mo talagang pabagsakin, na hindi ka masasatisfy, na hindi pwedeng hindi ako makaganti. Masama yung ginawa sa akin ng kapatid ko na ito. I will devour you. You see? Pangatlo, sabi diyan, they consume. Okay?
This word is often used to describe distraction by fire. So imagine yung mga picture na ginagamit ni Paul, yung mga salita na binibitawan niya to describe kung ano po yung nangyayari sa Galatian church. It indicates the total ruin of fellowship. So imagine, magkapatid sa Panginoon, pero aabot sa point na walang fellowship. Is that walking by the Spirit? Yung ba yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay? So ano po yung ilan sa mga issues na nabanggit din ni Paul na nangyayari po dyan? Ang dami po. In verses 19 to 21, merong enmity and strife. So nagkakaroon ng open opposition and constant bickering and arguing even in small things. Kaya sabi ko, parang ayoko mapunta sa Galatian church. Kasi talagang ito yung parang siguro church meeting ng officers nila, no, nagbubulyawan, nagsisigawan. And we praise and thank God dahil, I don't know, Pastor, kung sa time nyo may nangyari, pero wala pa po atang biyaya ng Panginoon sa officers meeting, never nangyari na may nagsisigawan. Okay? Lumalakas lang po yung tunog namin pag nagtatawanan, masaya po sa meeting sa biyaya ng Panginoon. Pero sila may enmity and strife, nag-aaway-away po sila. Merong jealousy and envy. Naiinggit sila sa mga spiritual advancement and status ng ibang mananampalataya. Siguro yung iba naiinggit na, sana ako yung leader. Bakit yung leader na yan ang nandyan? Parang mas magaling naman ako sa kanya. Siguro may mga ganun po sila, no? Sa mga spiritual status and advancement na meron. Merong outburst of anger. Ang dali nilang sumabog sa mga, especially sa mga maiinit na usapin. Imbis na mag-usap sila ng may kahinahunan, isettle ng maayos yung mga nagiging issue, talagang hindi ko ma-imagine kung anong klaseng church po sila, kaya ganito yung wordings na binitawan po ni Paul. Ito pa, merong dissensions and factions. Nagkakaroon daw po ng mga subgroups and mga parties, and that they refuse to fellowship with one another. Beloved, nakakalungkot. Kung ang isang church, ganito yung mangyayari. Biro niyo, pinag-isa tayo ng banal na spirito ni Kristo, and then, makikita tayo na may pagkakaparte-parte. That is very far from the will of the Spirit sa kanila, and even sa atin, kung sakali mang mangyari po ito. Huwag naman po sana. So yung mga bagay na ito ay manifestation, or hindi manifestation, ng pagiging Spirit-guided. Ito po ay manifestation ng mga fleshly character. Yung flesh ang nangingibabaw po at naghahari sa kanilang mga buhay. Kung kaya ganito ang nagiging kanilang pag-uugali, even sa household of God. And some reasons, halughugin pa po natin, ito panglabas lang po ito na pangyayari. Kasi may mas malalim pa po silang nagaganap sa kanilang buhay, na prinsipyo siguro na niyayakap nila kung bakit ito yung karakter na lumalabas po sa kanila. Siguro ilan po sa makikita natin ay yung pagkakaroon po nila ng, number 1, critical spirit. Masyado silang nagiging critical sa isa't isa. It is where believers judge one another's maturity based on outward rituals. Like yung circumcision, yung issue po dito sa Galatians. No? Tuli ka ba or hindi? Sa kanila, napakalaking issue nun. Sa mga Hudyo, no, pag hindi ka tuli, pwedeng hindi ka ligtas, parang ganyan. So yan po yung kanilang mga espiritu na namamayagpag, very critical. Siguro sa panahon natin ngayon, ito yung pag-uugali na iniisip mong mas spiritual ka kapag mas marami kang ministries. Ako, 10 yung ministry ko, siya 2 lang. Mas spiritual ako sa kanya. So that's being critical of your brother in Christ. O di kaya naman, lagi ako ma-attend ng prayer meeting. Yung hindi ma-attend ng prayer meeting, hindi kayo masyadong spiritual. So, mali yun. Mali yun pag ganun po ang naisip natin. Hindi po natin yun dapat na iniisip. O kaya naman ay palagi tayong perfect attendance tayo sa church. Tapos pag may umabsent, isipin natin, hindi na spiritual, backslider na yan. So wala dapat tayong ganong critical na na overcritical na pag-iisip. Kagaya na nangyayari sa kanila. And meron din po silang abuse of freedom. Yung kalayaan na meron sa Panginoong Jesucristo, some were using their freedom as an excuse for self-indulgence, leading them to disregard the needs or consciences of their brethren. Siguro for example,
Totoo na meron po tayong lahat na tinatawag na freedom of speech. Tama po, malaya naman talaga tayo magsalita kung ano yung mga gusto nating sabihin. Pero ang sinasabi ni Paul sa salita ng Panginoon, even yung kalayaan natin, meron po yung limitation. Whatsoever things are true, are honest, or just, diba may boundary po yung kalayaan na meron tayo. It doesn't mean that you have freedom to speak. Gagamitin mo na yon to gossip. Ichichismis mo yung kapatid mo sa Panginoon. It doesn't mean you have freedom of speech ay ganun ka na lang kalaya para kainin mo yung kapatid mo sa pamamagitan ng pagsasabi ng hindi magaganda. So may limitation po at hindi natin dapat gamitin yung ating freedom in Christ to abuse and to indulge sa mga selfish na pagnanais po natin. And in verse 26, meron pong vainglory and provocations. Mapagmalaki po sila. Masyado po silang overcompetent. Para silang nakikipagkompetensya sa isa't isa. Imbis na magsama-sama sila na maglingkod, nagpapagalingan po sila. So ABC family, I hope hindi po tayo magiging ganito. Hindi tayo nakikipag-compete. Sino yung mas magaling maggitara, kumanta, tumugtog, magturo ng Bible, maging preacher, maging bahagi ng choir, mas maganda yung tenor, soprano, bass, or whatever it is. Hindi tayo nagko-compete sa isa't isa. Sana wala po sa ating ganung spirit na namamayagpag. Tayo po ay nagsiserve by the grace of the Lord as our way of gratitude. Kasi hindi natin deserve. And actually, even service itself is an opportunity na dati, walang-wala po tayong kakayanan na gawin. We cannot glorify God because we are sinners. Pero nung niredeem tayo ng Panginoon, nilinis yung ating kasalanan, na ibigay ngayon sa atin yung pagkakataon na magamit mo ang iyong buhay at ang aking buhay para sama-sama natin siyang paglingkuran. So beloved, I hope that we will pray that the Lord will reveal to us any sinful attitude in our heart that is not from the Spirit. Anything that is not from the Spirit is from the flesh. At sisirain po niyan ang bawat isa sa atin individually and we as a church. So imagine, 34 years. Si Satan, ginagawa niya ang lahat. Pag alam niya na merong magandang ginagawa ang Panginoon sa isang iglesia, asahan din natin na gagawa siya ng paraan para pabagsakin tayo. And we have to be ready, be prepared, and be aware. So ipanalangin natin palagi, Lord, ako ba yung tinutukoy ni Pastor na meron ba akong mga kinikimkim sa puso ko na fleshly, na hindi galing sa'yo? Tulungan niyo po akong isuko ito at bitawan ko ito. Pray that the Lord will give us humility, pagpapakumbaba, to cooperate and admit. Aminin natin, pag nireveal sa'yo ng Holy Spirit, huwag na nating itanggi. Yes Lord, ako yun, na-ichismis ko yung kapatid ko sa Panginoon. Yes Lord, ako yun, tinamad akong maglingkod kasi mag-isa na lang akong naglilingkod. Yes Lord, ako yun. Admit natin. And Lord, I surrender. Forgive me, I surrender. Paglilingkuran kita muli. Tulungan mo pong paglingkuran kita ng buong puso. So ano man yung i-reveal ng Holy Spirit sa atin, isuko natin sa Panginoon. And let us seek what is good for each other. Huwag tayong mag-isip ng mga bagay na makasasama sa bawat isa. Kundi kagaya ng pag-ibig ni Kristo, mahalin natin ang isa't isa. And make submission to the Holy Spirit a lifestyle and a daily practice. And I am telling you, ABC Church, Alpha Baptist Church, kapag tayong lahat natutunan po natin na magpakumbaba, magpasakop sa banal na Espiritu, aside from we are a family-oriented church, maniniwala ako na mas magiging magaan yung paglilingkod, yung relasyon ng bawat isa sa atin. Kasi bawat isa sa atin magsasabi na hindi ang aking sarili, kundi ang kalooban ng banal na Espiritu. Pwede po ba yun? Amen. At naniniwala ako sa maraming pagkakataon, sa mga nakalipas na panahon, biyaya ng Lord, no? Ang dami ko na rin pong na-observe na kinalimutan ng sarili, mas sinunod yung kalooban ng banal na Espiritu at naayos yung mga dapat na maayos. Number 2, the consequence. Okay? So, ginawa ko na lang pong letter C din. Sabi, kapag tayo daw ay lumakad ayon sa kalooban ng banal na Espiritu, ye shall not fulfill the lust of the flesh. So, ito po pala yung reason. Ito po pala yung key so that we will not fulfill the lust of the flesh. Ano po ba yung lust of the flesh? In the Bible, it refers to the intense,
uncontrolled cravings of the fallen human nature to gratify bodily and sinful desires at the expense of spiritual morality and God's will. So sa madaling sabi na lang, mas sinusunod mo yung dikta ng laman, yung makasalanang pagnanais, at hindi yung malinaw na kalooban ng Panginoon sa atin pong buhay. And when we say lust of the flesh, it's not merely something sexual, no, na it's all about sexual sin, but it encompasses any selfish, basta the moment na naging makasarili ka na, anything excessive or sinful longings, kasama dyan nga po yung galit, mainggitin, pagiging greedy, pagiging glutton, anything that competes with our devotion to God, His Word, and His will. So yun po yung mga gawang makalaman. And I believe, ang bawat isa po sa atin ay may iba't ibang struggle sa iba't ibang area din po ng atin pong buhay. At naniniwala po ako, mahalaga na as a church, maunawaan po natin to para mas magiging maunawain tayo sa isa't isa. So kung hindi po tayo magiging aware na ang bawat isa pala sa atin dito, bagaman maraming pagkakataon ay nagingitian tayo, parang masaya lang, kung hindi tayo magiging aware na meron pala tayong individually, sari-sariling mga struggles, mas magiging madali po sa atin na manghusga ng ating kapatid sa Panginoon. At isipin na yung kapatid natin na yon ay wala na yung pag-asang magbago. Ganyan naman yan palagi. So magiging judgmental po tayo ng husto sa atin pong kapatid sa Panginoon. But if we will understand, again, that all of us are in constant struggle with flesh. Unang-una, yung kabaliktaran, mas magiging slow tayo na manghusga. Pepreno tayo. Ay, teka muna, imbis na isipin mo na, ay, grabe ang kapatid ko na yan, ba't niya ginawa yan? Bibigyan natin siyang benefit of the doubt. Bakit kaya ganun yung nararanasan ng kapatid ko sa Panginoon? Ba't kaya niya nasabi yun? Ba't kaya si pastor nakapagmura? Joke lang, wala naman sa amin nagmumura po, no? So, kumbaga, ang point ko dito, mas magiging understanding ka. Imbis na tuldukan mo agad na, ganyan talaga yung kapatid ko na yan. Ipagpipray mo, Lord, ano kayang pinagdadaan ng kapatid ko na to? Bakit parang matamlay siya sa ministry? Pagpasok pa lang ng church, usher pa naman siya. Diba? Bagsak yung muka. So, ganyan. Pangalawa, mas magiging dependent tayong lahat sa Holy Spirit kasi alam natin na tayong lahat, pare-parehas, we are in equal footing, we are in desperate need of help ng banal na Espiritu sa ating mga struggles. Thirdly, mas magiging supportive po tayo sa isa't isa. Imbis na sabi ko nga, ibabagsak mo yung kapatid mo sa Panginoon, maghahanap ngayon tayo ng opportunity paano natin masusuportahan yung mga kapatid natin na may mga pinagdadaanan sa buhay. And then pang-apat, kapag aware tayo sa vulnerability ng bawat isa, mas magiging maingat din po tayo na makitungo. Di po ba? Para maiwasan natin na ma-offend natin yung isa't isa. So halimbawa, ang kapatid mo sa Panginoon, alam mo na ang struggle niya ay masyado siyang conscious sa kanyang physical na itsura. Tapos kung kutsa-kutsain pa natin. That's offensive. So kung aware tayo na meron tayong mga battles sa buhay, including that, siguro yung hindi mo tanggap pa, yung binigay sa'yo ng Panginoon, pero magiging glorified body din tayong lahat po pagdating ng panahon. No? So magiging careful tayo sa pakikitungo sa kapwa. Panglima, matutulungan din po natin, eto, mahalaga to, yung mga nahihirapang umamin ng kanilang kahinaan. May mga mananampalataya po na dahil sa kanilang thinking na, ay, yung mga tao sa church, ano yan perfect yan. Ang tendency po nila, hindi nila aminin kung ano yung tunay po nilang pinagdadaanan sa buhay. Sapagkat, andun yung kanilang fear, na, ay baka ma-judge agad ako. Ay, ganyan pala yung si kapatid na ganito, no? So kapag tayo po ay aware na may mga constant struggle tayo, mas magiging magaan po para sa kanila na, mga kapatid, ito yung pinagdadaanan ko ngayon. Tulungan niyo po ako. I think, ito yung prayer naman din natin as a church, na maging maging avenue tayo, maging safe place tayo. Kung saan yung mga tao na walang malapitan outside, especially kung mabigat na talaga yung pinagdadaanan nila sa buhay, tayo yung magiging safe place as a church. Na mag-confide sila, humingi sila ng tulong, especially sa mga bagay na hindi po nila
masabi. And I praise and thank God, may mga pagkakataon from time to time, may lumalapit, Pastor, ganito po yung pinagdadaanan ko. So sa biyaya ng Lord, no, sana ito po yung maging tayo as a church, maging safe place. And then, mas magiging patient tayo to let go yung mga petty issues at magpo-focus tayo sa mga mas mahalagang bagay na dapat po natin bigyan ng oras at atensyon. So yan ang ilan sa mga blessing kapag aware tayo na nagaganap po yung fleshly battle sa buhay ng bawat isa sa atin, including us, including ang ating mga leaders. It doesn't mean that we are leaders ay mas spiritual kami, perfect yung life namin, or wala na kaming battle. Baka nga pag nakita niyo yung aming skeleton in the closet, magulat kayo na ang dami pala rin naming pinagdadaanan sa buhay. Kaya pala si Pastor Marvin, single pa hanggang ngayon. Ano pala, no? Ayan. So next, we should also remember that our struggles vary differently sa degree and intensity. Ito, binabato ko po ito kasi mahalaga na sa church, aware tayo dito eh. Maybe some are struggling more sa kanilang patience. Yung iba naman ay mas pasensyoso, yung iba naman kulang sa pasensya. Maybe some are struggling sa pagkakaroon ng mga sinful thoughts. Others are struggling sa pagkakaroon ng uncontrolled tongue. So iba't iba po yan. Yung iba marahil, pusong mamon, yung iba balat sibuyas, ano man yung tawag natin, o yung iba ay pusong bato. Walang pakialam, di ba? Yung isa masyadong maramdamin, yung iba naman, pakialam ko dyan. Parang wala lang sa kanila. Dito po tayo bibilib, no, kung paanong sa kabila ng iba't ibang forms at iba't ibang degree ng struggles na meron tayo, napaka-powerful ng Holy Spirit. Imagine, very powerful to unite us together as one church. But in order for us not to fulfill the lust of our flesh, kaya nga po tinatawag ngayon tayo. We have to cooperate sa banal na Espiritu. So yan ang ilang mga bagay at napakasarap na nagiging resulta if individually and as a church, we will walk in the Spirit. So again, lust of the flesh takes different forms and degree, and that as a church, we should be aware of. At ito ay magagapi lamang at hindi magwawagi kung tayo po ay lalakad sa kalooban ng Banal na Espiritu. So number 3, mabilis tayo ngayon letter C. Sabi po dyan, for the flesh lusted against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to another, so that ye cannot do the things that ye would. So sinasabi po dito ni Paul na dapat po nating maunawaan na itong spiritual battle na ito ay realidad ng Christian life. So, kailangan po natin tanggapin dahil sa kasalanan, talagang sinira po nito yung buhay natin. Kaya nga po kailangan natin ng tagapagligtas eh. So, reality po ng Christian life ito na marami tayong talagang pagdadaanan na laban ng buhay, especially yung laban sa kasalanan. So, ba't kaya mahalaga na maging aware po tayo na ito ay day-to-day reality, itong combat na to sa buhay ng mananampalataya? Marami po. Number 1, para hindi po tayo maging lax sa ating spiritual life. Di po ba? Sabi ng 1 Corinthians 10:12, therefore, let anyone who thinks that he stands, take heed. Bakit? Sabi, lest he fall. So wag mong pakaisipin na ako, malakas ako, yung ginawa ng kapatid ko na yan, ay hindi ko mararanasan yan, hindi ko gagawin yan. So mag-ingat daw po tayo kasi baka isa sa mga araw na ito, tayo naman po yung bumagsak sa kasalanan. It is a warning against spiritual pride, yung binasa po nating text, no? Sa pagiging overconfidence and pagiging complacent. Na imbis na mag-rely tayo sa kapangyarihan ng Diyos, nagre-rely tayo sa ating self-righteousness. So wag daw po nating hayaan na yung ating guard, to let our guard down. So kapag aware po tayo na merong digmaan na magaganap, di ba hindi po tayo maghahayahay lang sa atin pong buhay? Gagawin talaga natin lahat. Imagine, nakarinig kunyari tayo, GMA 7 kunyari. 24 oras, bukas po ay susugod na ang China sa Pilipinas. Ang gagawin natin? Mag-iisip tayo ng paraan para makasurvive. Maghihanap tayo ng taguan o anumang kapamaraanan para hindi tayo magapi ng digmaan. So that's the picture ng ating pong spiritual life. Kaya sinabi to ni Paul, we must be aware na may battle. Para hindi po tayo hayahay lang sa ating buhay. Uy, napagtagumpayan ko yung isang sin. May another level yan na susunod.
Kaya kailangan natin maging maingat at palaging nakadepende sa banal na Espiritu. Pero salamat po kasi we're not hopeless, mga kapatid. Alam niyo po, yung Biblia, hindi lang siya nagbibigay ng warning. It is full of hope. Binigyan tayo ng pag-asa na kayang-kaya po natin itong mapagtagumpayan sa pamamagitan nga po ng gabay ng Panginoon. Sabi ng 2 Peter 1:3, at kung kaya nyo ma-memorize, kahit yung reference lang, ang ganda po nitong balik-balikan. Sabi dito, according as His divine power has given to us, ano daw po? All things. Kumpleto. Hindi sinabing some things, all things. Tungkol saan? All things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him that has called us to glory and virtue. So we see, andun yung pag-asa natin, mga kapatid. Ano man yung laban ng buhay, ano man yung laban sa kasalanan, God has provided everything necessary for our spiritual vitality, growth, and righteous living. Lahat ng tools, binigay na ng Lord sa atin. Kaya yun po yung hope na meron tayo. So, pangalawa po, for us to practice constant dependence in the Holy Spirit. So, binanggit ni Paul, church, you have to be aware, may combat. Kasi sinasabi niya na palagi tayong dapat na manangan lamang sa banal na Espiritu. At wag daw po nating iisipin na pwede tayong manalo apart from the help of the Holy Spirit. And as we depend sa Holy Spirit, mas magiging wise din po tayo kung ano yung mga i-feed natin sa atin pong sarili. If we want the Holy Spirit to work mightily in us, we will do things that are mainly spiritual in nature. Tama po? We will go to places that foster spiritual growth and godliness. Mas pipiliin natin. We will be with people who are born spiritually too. And we will feed our mind with spiritual thoughts. So yun po yung ibig sabihin na gusto natin na ang banal na Espiritu ang maghari sa atin. For example po, nung pagpuno ng spiritual thoughts sa ating isipan is in Philippians 4:8. Sabi po doon ni Paul, finally, brethren, whatsoever things are true, yung mga bagay na totoo ang ating isipin, whatsoever things are honest, just, pure, lovely, of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. So yung mga bagay na godly, righteous, and holy, yan po yung dapat nating i-feed sa ating mga sarili. And we must understand that effort is required to walk in the Spirit. Ito po yung namimiss ng maraming mananampalataya eh. Pray tayo ng pray, Lord, tulungan nyo naman po ako mapaglabanan ito. Akala natin na it is something na babagsak lang sa langit at okay na lahat. No. Kailangan po natin mag-cooperate. Effort is required. Kung sa salvation, wala po tayong kahit anumang participation because we are spiritually dead. Someone dead, wala siyang kayang gawin na kahit na ano. But when it comes to sanctification, dahil binuhay na tayo ng Panginoon, we are spiritually alive, tinatawag na ngayon tayo at inuutusan po tayo na makiisa, makikooperate, magpasakop, kasi kumikilos na yung banal na Espiritu. Hindi lang niya tayo binuhay. Patuloy siyang kumikilos sa bawat isa po sa atin. And thirdly, kaya sinabi po yung combat, maging aware tayo na may laban araw-araw sa buhay mananampalataya, is for us to put our hope in the Holy Spirit. Yan po yung sinabi sa verse 5 ng chapter 6. For we, through the Spirit, wait for the hope of righteousness by faith. So, ang ganda po yung sinabi, no? Dadating daw po yung panahon na lahat ng mga fleshly struggles na ito matatapos. Dito lang po yan sa ibabaw ng mundo. Dadating yung panahon that we will all be made holy and perfect just like our Lord Jesus Christ. Church, we have to understand na meron pong mga struggles na talagang lifelong natin pagdadaanan. That's true. Yun po yung reality ng Christian life. May mga bagay na biyaya ng Lord na overcome after some time, pero may mga pagkakataon na makikita natin yung ating sarili na sa isang banda, lifelong. Kasi gusto rin ng Panginoon, lifelong dumepende tayo sa Kanya. Lahat ng ating mga gagawin while we are going through
In whatever struggles na yan, maiksing panahon man or sa mahabang panahon buong buhay natin dito sa ibabaw ng mundo, we will be all accountable before the Lord. Kung paano po tayo tutugon. Pero rest assured that all will come to an end one day. Matatapos at matatapos po yung mga struggles na yan. And let us not forget that the Holy Spirit already gave us, yung sabi nga po natin kanina, no, binigay niya yung lahat ng tools, lahat ng gears na kailangan po natin para mapagtagumpayan and to navigate carefully and righteously this Christian life. So talagang nasa sa atin na lang. Imagine na lang for example, yung Biblia. Grabe itong tool na to na binigay ng Lord sa atin para yung mga lies ni Satan mabura. But if we are not reading our Bible on a day-to-day basis, saan tayo huhugot ng hope, ng promise, ng strength? Ay talagang manghihina po tayo spiritually. At mas mapapakinggan natin yung mga lie na sinasabi ni Satan. Hindi ka na magbabago, hindi ka kayang patawarin ng Panginoon. Hindi sapat ang provision ng Panginoon. Sige, mapuno ka ng anxiety. Kasi we're not feeding yung ating spirit ng pagkain. The Word of God. So lahat po yan, binigyan tayo ng mga godly counselors para minsan, pag may mga bagay na hindi natin alam paano tutugunan, meron tayong mga malalapitan, mahihingan ng tulong. So marami mga tool ang binigay ng Lord. And higit sa lahat, nandito sa atin yung Holy Spirit. We are indwelt by the Holy Spirit. We can pray anytime. We can ask for wisdom and help and comfort anytime we need. So mga kapatid, number 1, always be mindful sa ating spiritual battle. Wala pong masaya na maging masaya sa buhay eh. Pero dapat lagi lang nandito, yung at the back of our mind, no, na anytime we are prepared, pwedeng kumilos si Satan, pwede tayong pabagsakin, anything can happen. Dapat aware tayo na mayroong spiritual battle. We have to stay on guard and dependent on the Holy Spirit. And let us learn to utilize and use the tools the Holy Spirit provided for us to become victorious. So alam niyo po, kahit po yung mga ginagawa nating activity dito sa church, hindi lang po yan program ng church. Sa isang banda, ginagamit din pong tool ng ano po yan, ng banal na spirito para mas patatagin po tayo. Yung singles fellowship, marami mga naituro doon, no, patungkol sa buhay ng isang single. Yung couples fellowship, nabigyan ng diin yung kahalagahan ng pagpapanalanginan bilang couple on a maybe day-to-day or weekly basis. So marami po yan na ginagamit ng Panginoon. Anything sa church, lahat po yan ay avenue and tool, yung mga ministries na ginagawa po natin. Yan po ay instrument ng Holy Spirit para tayo po ay turuan at patatagin. So ngayong umaga, I hope tayo po ay napaalalahanan ng panawagan ni Apostle Paul. Makita natin yung reality sa araw-araw ng atin pong buhay at hindi tayo mapuno lamang ng pighati, kundi mapuno tayo ng pag-asa na kahit gaano kahirap, kabigat yung laban ng buhay, ay kaya tayong tulungan na maging matagumpay ng banal na spirito. At pinakita rin sa atin ngayong umaga yung consequence, yung magiging resulta kung tayo daw po ay magdidepende sa kapangyarihan lamang po ng banal na spirito. So nawa, ito yung panalangin natin sa taon na ito, mas maging evident yung fruit of the Holy Spirit sa buhay po nating lahat. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord, maraming salamat po sa pagpapaalala po sa amin ng iyong malinaw na kalooban. Salamat sapagkat ikaw ang aming Panginoong Diyos at ibinigay mo po ang banal na spirito upang manahan sa aming mga buhay at siya rin po yung nagbibigay ng katatagan at tagumpay sa bawat isa po sa amin. Ang aming panalangin ngayong taon, Lord, tulungan niyo po kami na mas ma-appreciate yung presence mo sa aming pong buhay. Ma-enjoy namin ang iyong guidance, ang iyong leading at madala mo po kami kung saan mo po kami nais na dalhin at bigyan mo po kami ng puso na handa pong magpasakop sa iyo lamang. Purihin ka po, Ama. Ang lahat na ito yung aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.